Mga karek, inumpisahan ko pa lang to. Hindi pa siya naayusan. Yan pa lang po yung forma niya. Yan nga pala yung celebrant. Plastado pa. Mamaya energetic na yan. Yan. Inaayusan ko na to mga karek. Naumpisahan ko na. Dinidikit ko yung wall lang niya mga karek. Dinidikit ko yung in-order sa pwede nyo pong magaya yan mga karek. Ano lang yan po, in-order lang po yan. Tapos ako na po yung nag-ayos. Ayan po mga karek. Pero yung pangalan yan, sa isang video ko, tinuro ko kung paano gagawin yun. Madali lang po mga karek. Sa isang video ko. Magkasunod tong video na to, tsaka yung isa. Kaya malalaman nyo rin kung paano kayo makakagawa ng lettering. Yan nakabit ko. Ball din yan mga karek. Oh. Wala po akong telang nilagay dyan. Ball lang po yan. At gumamit po ako ng double-sided yan mga karek. Para hindi po kayo mahirapan magdikit sa wall ng mga balloon na katulad ng ganyan. Yung double-sided na bibili nyo, yung makapal. Tapos, bago nyo idikit yung double-sided na makapal, lagyan nyo muna ng tali. Kasama na siya sa ididikit mo yung tali. Habaan nyo ng konti. Tapos, yung star na balloon na yan, o kaya Spider-Man na balloon na yan, lagyan nyo rin po siya ng tali rin po. Tapos, pag nilagyan nyo na po, at saka nyo po siya ibuhol doon sa wall na may tali rin. Para hindi po siya lalaglag mga karek. Kasi kung aasa lang po sa double-sided, minsan kumakalas din eh. Nakakalas din eh. Pero yun ang pinaka the best para hindi kayo hindi masira yung forma kasi malalaglag. Ganon din po ang gagawin din nyo sa balloon. Kung ano po yung ginawa ko sa balloon na ganyan plastic, ganon din po sa balloon. Lalagyan nyo rin po ng tali yung double-sided bago idikit sa wall. Tapos, yung balloon na ginawang bulaklak, iikot nyo lang yung tali doon. Hindi nyo naka-libel, iikot nyo lang sa migpit siya. Ganun lang mga karek. Makikita nyo po. Ayan o, yung balloon po. Ayan o. Ganun po yung ginawa ko dyan. Kasi kung hindi double-sided pa rin, kumakalas. Kaya ayan. Ayan o, may tali mga karek. Kinabit ko. Ayan yung balon. O, inikot ko lang yung tali. O. Ganun lang mga karek. Madali nyo lang matutunan yan. Kung gusto nyo gayahin yung ganyan mga design, panoorin nyo lang mga karek. Marami kayo matutunan sa channel ko. Ayan o, may tali mga karek. O. Nilagyan ko. Haba yung tali, pinutol ko. Ayan. Inikot ko lang. O. Dikit na. Kahit maghapon na yan, hindi na yung makakalas mga karek. Ayan. Yung mga letra naman, hindi talaga makakalas yan. Maghang lang yan eh. Medyo mabigat yung load. Ito naman yung skirting mga karek. 4 inches yan. Yung haba ng knife pleats na yan. Taga-4. Tapos, may bakanting sandangkal. Yun. Paulit-ulit lang yung gagawin. 4 na knife pleats na tagpo 4 inches. Tapos, ang pagitan nila, isang dangkal. Kung makakapusin ako sa tela, ginawan ko po ng paraan yan. Kasi kung didiretsuin ko apat-apat yan, wala na, kakapusin ako. Kaya gumawa ko ng paraan. Kaya mga karek, huwag nyo lang kakalimutan mga karek ha. Click nyo po yung subscriber, notification bell, click nyo rin po. Mag-like po kayo and share. At kung may katanungan kayo mga karek, pwede nyo po ilagay dyan sa comment section. At sasagutin na natin mga karek. Siya nga pala, yung ads ko mga karek, huwag nyo naman pong i-skip, panoorin nyo po.
gumawa ng magagandang video. Pag nyo lang po i-skip mga karek. Tsaka nga pala doon sa mga na sumusuporta sa channel nito. Maraming salamat sa inyo. Panoorin nyo lang po mga karek. At sigurado po magkakaroon po kayo na idea. Ngayon apat-apat mga karek. Hanggang dulo na yan mga karek. 4, sandangkal, 4 ulit, sandangkal. Hanggang kalahati. Pagdating sa kalahati, kasi kakapusin ako, yung tela ko, kakapusin. Eh malayo pa lang, nakita ko na kakapusin ako. Gumawa na ako ng paraan. Yung mga star niyan mga karek, yan din yung glitter foam. Binibili po yan para makamura po kayo sa glitter foam. Order lang po kayo sa mga sa mga online. Ang 10 po piraso niyan, lang, mapatak lang ng mga kulang 100. Pero kapag sa palengke po kayo bibili, sa binibilan ko, 15 isa eh. Kaya lumalabas 150. Kaya kung meron kayo alam na mura, ayun mas maganda, bilhin nyo na lang yun. 10 piraso po yun mga karek. Pwede na po kayo makagawa ng star doon. May sobra doon. Yun nga pa ulit-ulit ko yung sinasabi mga karek. Yung glitter foam. Hindi po kayo marunong mag-lettering. Pwede naman po kayong magpa-print. Kahit ano pong style. Tapos, yung bond paper na gagamitin para sa print, yung maliit, yung small, yun ang sinlaki ng ng glitter foam. Kaya kung magpa-print kayo, letra, siguro sa isang bond paper, pag malaki yung capital letter, isa. Tapos siyempre yung susunod na letter, maliit lang yun. Di sa loob ng isang bond paper, 2 magagawang letra doon. Kaya yun, kakasya yun, sakto yun doon sa glitter foam. Sakto yun. Sakto sa glitter foam yun pagka sinukat. Ngayon, kung susukat nyo na po sa glitter foam, huwag po yung gagamitin yung bond paper. Katin nyo uli yung letra, tapos isukat nyo sa karton. Kasi kung mismo yung bond paper ang pasusukat nyo sa glitter foam, hindi nyo siya ma-sketch ng maayos kasi yung bond paper, gagalaw-galaw yun, hindi katulad ng karton. Doon nyo sinukat, yung sa glitter foam, pag nilagyan nyo na siya ng sketch, ginaya nyo na siya, hindi gagalaw yung karton. Yun ang kaibahan naman doon. Kaya kahit na nagpa-print na kayo, nakatin nyo yung print na bond paper, tapos i-copy nyo rin sa karton para pag na-copy sa karton, matigas na siya at saka nyo siya i-copy uli sa glitter foam, mga karek. Kaya yan, ganyan yung kinabit ko, ganun ang ginawa ko mga karek. Sa isang video ko, yun, tinuro ko pa rin yun. Kaya madali nyo na lang magaya mga karek. Ayan, yung madalas kong ginagawa mga karek, yan ganyan crumple na yan. Biyasa na tayo dyan mga karek. Ayan, madali nyo matutunan kasi kada gagawa ko, pinakikita ko yung ganyan. Diyan lang mga karek, magkakaroon kayo na idea. Pagdating naman sa table skirting, madali lang nyo naman gayahin yan mga karek. Kung wala po kayong tela, pwede naman po yung kurtina. Huwag nyo na lang po lagyan ng design, itakip nyo lang po hanggang harapan. Di baling yung likod wag makita, basta yung harapan makover. Kahit na hindi nyo lagyan ng design yung lalagay yung kurtina,
Kahit di nyo nalagyan design, basta makoberan lang yung mesa sa harapan. Wag, kahit sa likod, wag na. Kasi sa harapan lang naman titignan eh. Yun, ganun lang po. Simple lang po yun, pero may dating din po. Basta ganyan lang din po yung mga backdrop nyo. Gayahin nyo lang po yung ginawa ko. Yung glitter po, star po yan. Ginawa yung star na yan, glitter po yan. Kinat ko lang po. Nag-sketch ako ng star, tapos inilagay ko sa karton, kinat ko, yun, ayan na. Glitter foam, sa glitter foam ko siya sinukat. Ayun, karoon na ng dikit. Ang team niya, Spider-Man. Kaya, bali, ang nabiling, dyan, glitter foam. 6 at saka, 4 na red and blue. Dalawa-dalawang red and blue. Tapos yung gold, 6. Mga karek, hanggang dito na lang po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa channel nito. Sana po wag po kayo magsawang sumuporta. Titiyakin ko naman po na matutunan nyo po yung mga bawat ina-upload kong video. Maraming salamat sa inyo. God bless and keep safe. Bye-bye!